pinag-aaralan ang means of grace. Saan ang means of grace ay ito po ay instrumento ng Diyos. It's an instrument, God is pleased. Ginagamit po ito para magampanan o maakulis ang kanyang pagliligtas at pagbabanal sa kanyang mga tao. Okay. Sa pamamagitan po ng mga daluyan ng kanyang biyaya, katulad po ng salita ng Diyos, kung saan ay binabasa natin po ito at pinag-aaralan. Ito po ay natapos na po natin, and then prayer. Ito nga, pinag-aaralan po natin yung sakramento o the sacraments. Ang sacrament po ay isa pong sa Latin word is a mysterion. It's a mystery. Alright? So please, kung may mga katanungan po kayo, because this is the last session na meron po tayo about the Lord's Supper, para mapag-aralan pa ako natin yung mga iba pa. Kasi marami po tayong pag-aaralan na daloyan po ng biyaya ng Diyos kung saan binigay po ito sa atin. So, dapat utilize po natin sapagkat dito lumalago ang mga Kristiyano. Kung wala po ito ay malamang ay hindi po lalakas o tataas ang ating pananampalataya o hindi tayo magkakaroon ng kabanalan sa buhay Kristiyano. Right? So, ating pag-aaralan about the Lord's Supper, it is communion. Sa ibang religion is Eucharist. I think this is Latin word also. Right? Before that, tayo po ay muna manalangin. Limusin po natin muli ang biyaya ng Diyos sa ito. Salamat, Panginoon, sa araw na inalaga mo para sa inyong mga mananampalataya. Kami po ay lubusan na ibigay ang aming pagsamba, maging ang aming pasasalamat sa mga bagay na patuloy na ginagawa mo po sa inyong mga hinirang, sa inyong mga mananampalataya. Salamat po, Diyos, lalo na po ang biyaya ng kaligtasan kung saan ay tinatamasa po ng bawat isa po sa amin. Maging sa muling pagbabalik mo, ay ito po ay aming ina-anticipate, Lord. Patuloy, Diyos, na biyahin po kami ng mga bagay, ang aming spiritual na pamumuhay, ay lalo pa itong umusbong, O Diyos. Kaya sa aming pag-aaral ng mga means of graces, kung saan ay ibinigay niyo po ito sa bawat nananampalataya, upang mas lalo pang makita po namin lumago po ang bawat isa. Kaya salamat po, Diyos, sa mga kapatid na nandito. Lubos na ikaw ay nakakaalam sa kanilang mga puso. At alam po nila, Diyos, na ikaw lamang po ang kanilang laman ng puso. Kaya tagapin mo ang aming pagsamba at papuri at pasasalamat sa umagat ng ito. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Kaya po, Diyos, na may hindi po namin ang lahat ng mga katotohanan. At pawin niyo po, Diyos, ang mga bagay na bibigay po sa amin ng distraction like problema man o anumang bagay, O Diyos, ay aming sinusuko sa iyong panang. Maraming salamat, Panginoon. Pagpaumanhin po ninyo ang mga bagay na nagawa po namin na hindi po kalugod-lugod sa inyong harapan. Maraming salamat sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so patuloy po natin tingnan at tunghayan kung ano po ang Lord's Supper. Ito po yung institution na binigay po ng ating Panginoon. There are 4 different accounts of institution about the Lord's Supper. No? Ito po ay nasa Matthew chapter 26, verse 26. And please read, Brother Joshua Dumondon. Matthew 26:26. Now as they were eating, Jesus took bread, and after blessing it, broke it,
and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." Okay, another verse is Mark chapter 14, verse 22 to 25. Pakibasa, Daniel. Please, Chapter yes. 14, 22 to 23. Mark chapter 14, verse 22. As they did eat, Jesus took bread and blessed and brake it and gave to them and said, "Take it, this is my body." And he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and they all drank of it. And he said unto them, "This is my blood of the New Testament, which is shed for many. Verily, I say unto you, I will drink no more of the fruit of the vine until that day that I drink it new in the kingdom of God." Another verse in Luke chapter 22, verse 19 hanggang verse 20. Pakibasa si Sister Ate. Kaya ko kayo pinababasa dahil gusto ko ay kayo ay involved dito sa ating Sunday School. Please. Luke 22. 19. Luke 22 verse 19. Luke 22 verse 19. And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me." Right, thank you. And another verse in 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 25. Brother Mori, please. 1 Corinthians chapter 11, verse 22 to 25. 23 to 25. Hanggang 25. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 25. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, he also took a cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Thank you. Right, so ibig lang sabihin, ang hapunan, no, the supper of the Lord was instituted by Him. Siya po yung nag-institute po nito just to observe, para ito po ay gawin ng kanyang simbahan hanggang sa huling panahon. Biglang sabihin, ito po ay patuloy po natin gagawin hanggang sa pagdating ng ating Panginoon dito sa sanlibutan. So, it means it is a perpetual remembrance. And hindi lamang po remembrance po ito, at ipinapakita din po ito na isang sakripisyo ng ating Panginoon sa kanyang kamatayan, again. At hindi lamang po yun, kundi it is the confirmation of the faith of believers. Right? Mga mananampalataya lang naman ang nagtitake po nito. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay nag-take po nito, isa kang mananampalataya. Right? So, sa atin kasi, ayon sa scripture, hindi po natin inaalaw ang mga hindi pa mananampalataya because there is judgment na sinasabi po dito. Yung sinasabing unworthy po doon, it means yun yung mga wala pa kay Kristo. Kaya kapag nag-take ka po nito, ibig sabihin ay nasa yung judgment ng ating Diyos. So, hindi lamang po yun, kundi confirmation nga ng pananampalataya ng pananampalataya ng mga believers. At hindi lamang po yun, ang maraming benefits na makukuha ng mga Kristiyano. It is a spiritual nourishment. Imagine, kung ikaw ay kumakain ng malusog na pagkain, ay ikaw ay magiging malusog.
Pero dito, sa spiritual na ating nakukuha, ay lumulusog din ang ating spiritual na pamumuhay. Kaya without this means of graces, wala tayo. Hanggang dun lang tayo as a simple Christian, tos and fro. Hindi tayo lalago. Hindi yan ang layunin ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ang layunin ng Diyos, tayo po ay lumago sa ating pananampalataya. Why? Dahil may mga bagay na itinakda ng Diyos sa buhay po natin kung saan ay susuungin po natin. Right? Kaya kapag ang pananampalataya mo at natuto ka sa lahat ng mga bagay na spiritual, you can stand. Diba? Hindi yung Kristiyano na hindi man lang nadagdagan ang kanyang kaalaman, kundi yung simpleng payak na kaligtasan, hindi yun. Kaya pinag-aaralan natin ng lahat ng bagay po ito. Dahil ang nais po ng Diyos ay tumaba ang iyong kaluluwa. Walang Kristiyano na dapat gutom ang kanyang kaluluwa. No? Kaya ang kaluluwa natin, pinapakain natin ng salita ng Diyos. Subukan mo kayang huwag pakainin ng katawan mo, magiging malnourished ka, di ba? Ngayon, kung ikaw ay wala dito, mga pinag-aaralan po natin, magiging malnourished Christian ka. Kaya ang tendency po nun, ay ito saan po, yung sabihin, babagsak ka, kinabukas. Balik ka naman. Hindi po yun ang layunin po ng Diyos. Right? Hindi lang po yun, kundi paglago ng bawat isa. At hindi lang po yun. It is an engagement. Engagement po natin po sa ating Panginoon. To do all the duties na dapat ilalaan po natin sa Panginoon. At hindi lang po yun. Magkakaroon po tayo ng bond ng bawat isa po sa atin. Right? Sa Kanya, lalo na sa Kanya. At sa bawat isa po sa atin. Right, kaya ito po ay in-institute ng ating Panginoon. That's why kapag mayroong Lord's Supper, no? Tapos mananampalataya is in a good standing, tapos i-deny mo about the cup. No? Isang paglabag po yun sa institution ng ating Panginoon. Kaya lang, mga iba, ay ginagawa nila po itong kasangkapan ng kanilang pagsamba. Mamaya pag-aaralan po natin kung ano po yung mga view ng mga ibang mga religion. There are 4 views. Kaya patuloy na ating tignan. So, ibig lang sabihin, sacrament, this new sacrament, kaya natin sacrament ang ating ginagamit because sacrament, as I said before, na ito po ay means of graces. No? Kasi kapag ordinance, dapat talagang gagawin. Kaya ito, minsan pinagtatalunan pa din eh. Ano ba talagang gagamitin? Ordinance ba or sacraments? At nauso nga yun. Kasi pag ordinance, patas po ito na dapat sundin. Kapag sacraments, it is a means of grace. Dalo yan ng biyaya ng Diyos. Right? Kaya, again, no? Ibig lang sabihin, nakapalo po dito yung tinatawag na Paschal meal, which is the Lord's Supper. Right? Na yung ibig sabihin, ang tinapay. No? Before kasi, ang Passover po noon, no? Ay talagang actual na talagang pumapatay po sila something na i-offer. No? But now, ay gumagamit na tayo ng mga sign and seal. No? Sign, ibig lang sabihin, simbolo lamang po ito. While the other religion, once na nag-take po sila, sinasabi nila katawan ito ni Kristo. No? At dugo ito ni Kristo. Ibig lang sabihin, the moment na nag-take po tayo o
mag-observe po tayo ng Lord's Supper. Yung tangan mo na tinapay, sa kanila, katawan ni Kristo po yun. At dugo ni Kristo. Mismo. Ibig lang sabihin, kakainin mo yung katawan ni Kristo at iinumin mo yung kanyang dugo. Yun yung ibig sabihin po nun. Kaya mamaya, titignan po natin. So, ibig lang sabihin, this is consecrated, no? Consecrate po ito. Right? Kasi, noon, talagang totoong Lamb of God. Lamb, no? But now, totoong Lamb of God ang namatay. Kasi noon, talagang bloody sacrament no? Talagang pumapatay po sila ng mga hayop. But now, napalitan po ito ng unbloody. Right? Marami pong significant po nito. It means nourishing, of course, there is nourishing properties in our spiritual life. Right? Kaya yung Passover during that time is just a symbol, no? Na biglang sabihin para sa mga Jew. Kaya nila ginagawa po yun. So, anong implikasyon po nito? Pinapakita lamang na sila po, mga bayan ng Israel, talagang ginagawa po nila po yun para ipakita na sila ay tauhan ng Diyos. But now, the broken bread and wine, it's symbolized. Ano ang sinisimbolo po nito? Yung tawag nito, yung bread and wine. Bakit po tayo nagtitik po nito? Ano ang symbolism po nito? Right? It is, tawag nito, it symbolizes the Lord's blood. It symbolizes the body. The broken body of Christ. And shed blood. Sinisimbolo po ito ng kanyang nadurog na katawan. Bakit nadurog na katawan? Siguro kung ano yung pag-aaralan, no? Yung kanyang dinanas while he was nung siya inahaplit, no? May mga picture na nakita po natin sa mga Facebook na buto na lang yung nakita po natin sa likod. Right? It is true. Dahil yung ginagamit nilang latigo, merong sima doon sa dulo. It is, I think, buto yun na pinatalim. Parang tari ng manok. Nakakita na kayo ng tari ng manok? Once na ito po ay i-uplit sa kanyang likod, paghila, tipak-tipak na laman ang sumasama po doon. Right? So, ilang bis in-uplit ang ating Panginoon, kaya naubos ang kanyang laman sa likod. That's why they call it a broken body. No? Ang kanyang banal na dugo na nabuto sa Kristo. Right, so it means the physical eating and drinking of this element ay isang indikasyon ng spiritual appropriation of the body and blood of the Lord. Right? Ipinapakita lamang po yun. No? Hindi yung iba kasi pag the moment na ininom nila yon, nandyan yung presensya ni Christ, no? Yung bread and wine. Pang tinitira nila yun, nandyan yung presensya ni Christ. Sa iba naman, katawan ni Kristo at dugo ni Kristo. So yung akwad na parang kinakain mo at iniinom yung dugo ni Kristo. So, ibig sabihin, yan po yung bunga ng sakripisyo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Yung bunga, the krus of the sacrifice of Jesus Christ on the cross. It is also a constant memorial. Pinapaalala po ito sa atin na ito yung araw ng pagtubos na ginawa ni Kristo hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Inaalala po natin po ito.
Bakit natin inaalala po ito? Para hindi makalimutan. Inaalala po ito yung kahalagahan na ginawa ni Kristo sa iyo na mananampalataya. Sa iyo na maniniwala kay Kristo. Sa iyo na tatanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Right, tingnan po natin yung mga bagay kung saan ay ipinapakita, sinisignify and seal. Kasi dalawang terms po ito. It is a sign and also a seal. Siniluhan. Ito ay symbolism o sign at ito po ay siniluhan ng ating Panginoon. Right, so ano yung mga bagay na sinisimbolize po nito? The things signified. Sacraments always represent one or more spiritual truths by means of outward signs. Kaya maraming sinisimbolo po ito. Yung mga outward signs, maraming implikasyon, maraming pinipresenta na mga katotohanan like spiritual truths. Tulad ng ginagawa po natin. Bakit natin ginagawa po ito? Ano ang ibig sabihin po nito? Ano ang katotohanan ng makikita po natin na ito ay isang spiritual na bagay? Diba? Bakit natin paulit-ulit na ginawa po ito? Ano ang ibig sabihin po nito? Right? So, ibig lang sabihin, the sign in the Lord's Supper includes not only the visible elements of bread and wine. No? Yung Lord's Supper, hindi lamang yung makita po natin na mayroong tinapay at alak. But also the appropriation, laan po ito by eating and drinking. Right? Hindi lamang po ito sign, kundi bakit tinitik pa natin po ito? Right? Bakit every first week of the month or every weekly? Sa mga ibang simbahan, weekly talaga. Well, mas maganda po yun because we are commemorating, we are remembering the Lord's Supper, yung kanyang supper, yung pinagdaanan. Walang masama po nun. Imagine, no? Hindi naman weekly dapat. Daily. Dahil sa'yo. Dahil sa'yo, no? Kaya ko yung sinabi sa'yo dahil mananampalataya ka na. Dahil sa kasalanan ng tao, no? Namatay si Kristo. Imagine, lagi mong inaalala po yun. Bakit? Bakit mo inaalala po yun? Kasi dapat ikaw ang mapako sa krus eh. Dahil ikaw ang nagkaroon ng kasalanan. Ikaw yung nag-offend sa Diyos. Na banal na Diyos. Di ba? Hindi naman siya eh. Tayo yun eh. Dapat tayo yung mapako sa krus. Tayo yung dapat yung aplitin. Tayo dapat yung mamatay sa krus. Pero hindi. No? So, masarap alalahanin po yun. Di ba? Kasi, halimbawa, ikaw ay iniligtas na isang tao. No? Ikaw ay nasa bingit ng kamatayan at yung tao yun ay niligtas ka, namatay po siya dahil sa iyo. Di ba masarap alalahanin po yun? Hindi mo makakalimutan po yun. That's why we do these things. No? Ginagawa natin po ito because gusto natin alalahanin yung ginawa ni Kristo sa buhay po natin. At wala nang ibang magagawa nun, kundi ang ating Panginoon sa Kristo na pinadala. Okay? Ng ating Panginoon. So, what are those things na sinisignify ng Lord's Supper? Number one, it is a symbolical presentation of the Lord's death. Yun yung unang-unang pinipresenta ng Lord's Supper. In 1 Corinthians chapter 11, verse 26. Saan tayo tinigil? Kay Brother Mark. 1 Corinthians chapter 11, verse 26. For as often as you eat his bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Right.
Yun po yung kanyang ipinapakita. Yun po yung sinisimbolize. Ha? Beyond that, wala na. Huh? Okay? Ano pa? Pangalawa, it symbolizes the believer's participation in the crucified Christ. Ipinapakita din po doon ang ating partisipasyon sa kamatayan ni Kristo. Right? Kung hindi ka kasama, ibig sabihin, hindi napatay si Kristo. Kung hindi mo yun kikilalanin, ay hindi ka kasama sa kamatayan ni Kristo. Ibig sabihin, hindi ka kasama sa binayaran ng dugo ni Kristo. Diba? Kaya nga tayo ginagawa po nun, ginagawa ng mga mananampalataya. Gusto ipakita. Sila yung mga tao na binigyan o hinirang ng Diyos para sa kamatayan ni Kristo. At it is an participation. Participation po natin po ito. Pangatlo, it represents the effect of this spiritual eating and drinking as giving life. Dahil sa patay na kaluluwa mo, patay na espiritu mo, ay nagkaroon ng buhay. Na buhay. Okay? Hindi lamang po yun. Kundi ito po ay nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa po sa atin bilang mga mananampalataya. Diba? At kagalakan ng kaluluwa ng bawat isa. Imagine, no? Yung kagalakan yun ay hindi kayang bayaran ng anumang bagay. Dahil sa ginawa ni Kristo, sino ba naman ang hindi magagalak na yung galit ng Diyos ay nawala na sa iyo at ma-convert po ito ng kanyang buhay at kaligtasan. Di ba? Di ko ba nagagalak po, no? Na alam mo na anuman ang mangyayari, kunin ka na ni Lord sana ngayon ay hindi ka na matatakot. Di ba? Alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo kung saan ka dadalhin. Kagalakan po sa atin. Kagalakan po ng bawat Kristiyan. Di ba? Wala nang makakapagbigay ng kagalakan higit sa dito. Aring maligaya ka sa mga bagay na meron ka. Pero temporal lamang po yung pati. Bandang huli. No? Wala ka na nun. Nasa dying stage ka na. Pabalik ka sa Diyos. Di ba? Kaya isang kagalakan po sa atin. Pangapat, isang simbolo po ito ng union of believers. Yung ginagawa po natin. No? Isang samahan ng mga mananampalataya sa isang mystical body of Christ, the church. Right? Bakit ka nandito sa church? Ibinilang ka dito. Ito yung institution na pinakamataas sa lahat ang simbahan. Bakit ka nandito sa simbahan? Hindi lamang sa anong bagay na intention mo meron. Kasi yung ibang tao, kaya gusto mo sa simbahan dahil merong intention eh. Meron siyang sinisipat. Meron siyang hinahangad. Kaya nandito sa simbahan. Pero sa atin, hindi po yun. Kaya po tayo nandito because alam po natin, ang simbahan kong ito ay po yung katawan ni Kristo. Inipon dito lahat. You are under the umbrella protection. You are under the umbrella protection of the church. Kalo ka po dito. No? Ay, wala lang ibig kong sabihin. Bakit protektado ka dito? Right?
Hindi, nandito ka sa simbahan. Kung nandiyan ka sa labas, kung saan ka nagpunta. Alam mo, baka may mangyari sa'yo, at least dito sa simbahan, nakaupo ka, nag-iindoy pa sa salita ng Diyos. Hindi lang po yun. Ang ibig sabihin po ng talo. Ibig lang sabihin, yung kilos at gawa ng demonyo, ay hindi niya kayang salingin ang simbahan. Yan po yung ito. You are the members of the mystical body of Jesus Christ. Yun po yung symbolizing. Yun po yung pinapakita. Yun po yung sinisignify ng Lord's Supper. Pag-usapan naman natin yung sinilyuhan. That is seal. Okay? Ibig sabihin, ang Lord's Supper, hindi lamang po ito sign, but also a seal. Magkasama po ito, itong aspect po ito, sa loob ng sakramento. They are closely related. No? The sacrament as a sign or with all that is signified constitute a seal. Sinisiluan po ito ng Diyos. Anong ibig sabihin ko nito? Ano ang dapat natin makita po dito? Ano yung siniluan ng Diyos? Sa isang mananampalataya, una, it seals to the participant the great love of Christ. Sinilyuhan ng Diyos yung dakilang pag-ibig ni Kristo kung saan na-reveal during the time ng kanyang shameful death. Yung pagmamahal ni Kristo ay nasilyos. Tutusin. Yung pagmamahal na yun, hindi ka karapat-dapat eh. Hindi tayo dapat karapat-dapat po doon. Right? Bakit? Tutusin. Ang justice ng Diyos, dapat po tayo talagang patungo sa impyerno. Kung gusto mong humingi ng fair judgment, yun. That's the fair judgment. Right? Na ibibigay lang Diyos sa atin. Yung mapunta ka sa impyerno. So, yun nga. Question God. Dahil sasabihin mo, unfair ang Diyos. Minahal niya yung iba. Tapos yung iba, hindi niya minahal. Ay, para question yung tuloy. Right? So, ipinapakita lamang yung pagmamahal ng Diyos ni Kristo sa iyo during the times is suffering the shameful death. Pangalawa, it gives the believing partaker of the sacrament the assurance that all the promises of the covenant and all the riches of the gospel offer to you. Lahat ng mga kayamanan ng gospel o ng salita ng Diyos o yung covenant, yung mga pangako ng Diyos sa iyo. It means, nandito lahat ng mga pangako. Hanapin mo na lang. Diba? At higit sa lahat, sinisigurado ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya yung biyaya ng kaligtasan. Ito yung position mo. Ito yung pag-aari mo ngayon. Yung kaligtasan. Wala sa iba niyan. Right? Ikaw lang. Yung kanya, na tinatamasa niya, pwede mong matamasa yun. Nagsipag ka lang, di ba? Kaya yung yumaman yun dahil mari, nandaya o nagsipag, yun, makakamtan mo yun. Eh, yung meron sa'yo, yung special na tinatawag, yung special grace, wala sa kanila. Pero yung common grace, pares lang kayo na nagtatamasa po na. Yun ang wala sa kanila. Yung assurance ng iyong kaligtasan. Pang-apat, isa itong tsapa, badge. Okay?
Meron ka ng chop. Ano ba yung chapa yung buds? Di ba? Yung sometimes nilalagay ko ito. Kaya ngayon, ito na yung pinaging chapa mo as a partaker of the sacrament of faith. Kaya nga, yung sacrament, by faith, hindi by actual. No? Bakit natin tinitik ko ito? Kasi kung titignan mo, parang ritual na lang, di ba? Ritual na lang kasi every Sunday o kaya every first of the month, week of the month, ay ginagawa po natin. So, anong ibig sabihin? Ritual. Pero hindi po nila alam na kasama doon ang pananampalataya na yung ginawa ni Kristo. Kaya po natin tayo nag-dictate ng Lord's Supper. Dahil nananampalataya tayo na siya ay namatay, right? Nabubo ang kanyang banal na dugo at nananampalataya tayo na muling babalik si Kristo. Yan po yung malaking advantage po natin sa mga hindi mananampalataya. Sa kanila, naniniwala sila na darating si Kristo. Yung ganito na. Ganito lang ang anticipation ko. Pero sa atin, maraming palamang po yung pagbabalik ni Kristo. Yan yung po yung kaganapan ng iyong kaligtasan. Okay? Ibig sabihin, yung buds na to, we are professing our faith in Christ that He is our Savior. Yung buds, yun yung palatandaan na meron. Kaya ka nagtitik ng Lord's Supper. Okay? At allegiance natin po ito bilang ating hari. Okay? Hindi lang yun. Solemnly pledge a life of obedience to His divine commandments. Kaya pilit po natin tinutupad, sinusunod ang utos ng ating Panginoon. Kasi yun po talaga ang palatandaan. Ikaw ay sumusunod sa kautusan o yung mga command ng ating Panginoon. Di ba? Wala ka namang makikita palatandaan sa mga wala para kay Kristo, hindi puro kasalanan. So yun po yung sinilyohan. No? Hindi lamang po simbolo, kundi ito ay isang pagsisilyo sa iyo. Silyado yung pagmamahal ni Kristo sa iyo at lalo na yung kaligtasan na meron sa iyo. Okay? Yan po yung dapat po natin makita. Now, tignan po natin yung mga view. Siguro, pwede kayo mag-comment po dito. Kasi may tinatawag na transubstantiation and transubstantiation. Magkaiba po yun. Pero kung titignan mo, the same. Lahat po ito ay nireject ng mga reform. tayo, hindi lang naman sila mga reform Baptist, kundi tayo, as we study the reform theology. Imagine, din natin nalalaman po ito na pinagkait ng mga nakaraang tawag ito, namuno po sa atin. Buti na lang. Nakita ng Diyos na seryoso po tayo, kaya binuksan ang mga bagay na dapat po natin matutunan. Right, so, gusto ko lang malaman sa inyo, pakita sa inyo kung ano itong mga view ng Roman Catholic. Siguro naman, kabisado niya na po ito. The moment, no? Yung priest, o sino man yung representante doon, no? The moment na tinataas. Kasi kaya nga, sabi ko nga sa inyo, yung Lord's Supper, sometimes binibilang nila ito as tawag ito, yung parang ina-idolize mo. Parang ini-idolize mo. Or sometimes they use it for adoration. Hindi lamang adoration. Okay? Hindi itong
elements kong ito, sometimes, ginagawa nilang as idolize. No? Na-idolize nila. Ito po yun. No? Kaya, tingnan po natin ang view ng Church of Rome. Kasi ito ay talagang kinuha nila, kinonsid nila yung presensya ni Kristo doon sa sacrament. No? As a physical sense. Ibig sabihin, yung tinapay na tangan-tangan nila, okay, ay katawan ni Kristo. Literal. Samantala, nung sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo during the time na Lord's Supper sila, mag-supper sila, nandun si Kristo buhay. Ang hawak-hawak niya, tinapay. No? Ibig sabihin, literal na katawan ni Kristo yun. Hindi. Kundi tinapay lang. It signifies the body of Christ. Pero sa kanila, ito yung formula. No? Ito yung ginagamit nilang formula at ito po ay every time talagang mini-maintain po nila. Right? The moment the priest ay binabanggit po niya yung formula, sinasabi niya, this is my body. Sabihin, yung bread and wine changed into body and blood of Christ. No? Ibig sabihin, ito ay literal na sinasabi nila na ito yung katawan ni Kristo at dugo ni Kristo. Yan po yung kanilang sinasabi. This is my fat. Sabihin, kakainin mo yung katawan ni Kristo at iinumin mo ang dugo ni Kristo. So, ito yung tinatawag na transubstantiation. Ito yung bread and wine. Kaya ang Church of Rome, tiwala sila na itong substance ng bread and wine are changed into body of Christ. Until now, they still maintain and remain this view. Hindi na nila babaguhin kasi marami na naniwala, marami na naloko ng simbang. Lalo na kapag wala kang alam sa salita ng Diyos. At siyempre, dahil gusto nilang makapiling, maranasan na si Kristo, tinatanggap na nila po yun. Okay? Paano natin ma-object po ito? Okay? Katulad ng sinabi ko, yan ay literal na katawan ni Kristo. Sabi ko nga, ang Panginoon ay nakatayo sa harapan ng kanyang mga disipulo. Okay? During the time, ay hawak-hawak ko niya yun. Diba? So, biglang sabihin, yung bread and wine ay isang sign o simbolo ng kanyang dugo o ng kanyang katawan. Right? At yun po yung binasa natin kanina. Right? Nung pinipresenta ni Christ sa kanyang mga disipulo, hindi naman nabago, still. Bread and wine pa rin. Diba? Katulad sa kanila. Still, bread and wine. Kahit sabihin mong katawan. So, bread and wine pa rin. Imposible po yun. Ibig sabihin, kontra ito sa institution na binigay ng ating Panginoon. It's the Lord's Supper. O kontra po ito. Okay? Contrary to the nature of this ordinance and the institution of Christ. Now, tignan naman po natin. So, alam na po natin, no? Siguro, tayo, nandun pa tayo, hindi natin alam. Okay? Pangalawa, yung view ng Lutheran. Ito naman yung tinatawag na consubstantiation. Consubstantiation.
Ano ibig sabihin po nito? Right? Tingnan po natin. No? So ano po ang ibig sabihin ng consubstantiation? Ibig lang sabihin, nagpapatunay na ang katawan at dugo ni Kristo ay lubos na nabubuhay kasama ng inahandog na tinapay at alak. Magkaiba ba doon sa transubs o sa consubs? Doon kasi sa transub, literal na katawan. Dito naman, habang tinitik nila yung element, ay nandun yung presensya ng katawan ni Kristo at yung dugo ni Kristo. No? Yun po yung sinasabi na consub. No? Okay? Habang ang bread and wine ay sa kanila, nakikita nila yung persona ni Kristo. At dito, sa element po nito, ay nandoon ang presensya ng katawan ni Kristo. Right? So, yun po yung ibig sabihin po nun. How about the reform view? No, ano ang reform view? Reform po natin. Ito yung ginagawa po natin. It's just only a sign, symbol. No? Simbolo lamang po ito. Okay? Simbolo lamang po ito na ginagawa po natin. Okay? Sabihin, the Lord's Supper is mainly a more sign or symbol, a memorial of the death of Christ, an act of profession, the part of the believer. Okay? Ito lamang po ang tinatananan po natin. Right? So, ano ang efficacy ng Lord's Supper as a means of grace? Ano ang bunga ng Lord's Supper as a means of grace? Ano yung pa ba mas malalim na Tagalog ng efficacy? Bukod sa bunga, Pagkamabisa. anong bisa yun? Yung pinakamalapit na ibig sabihin ng efficacy. Ano ang bisa na meron dito sa Lord's Supper as a means of grace? The Lord's Supper was instituted for believers only, para sa mga mananampalataya lamang, and therefore does not serve the purpose of beginning the work of grace. Lahat, ibig sabihin, sa mga mananampalataya, no? Hindi yung nag-Lord's Supper ka para ikaw ay magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan. Meron na tayo noon. Natanggap na natin po noon. Kaya natin ginagawa po ito, right? Sinabi ko na kanina kung ano ang significant po nito, kung bakit natin ginagawa. So, dito ay nagbibigay ng lakas sa bawat isa po sa atin. Bakit? Kasi nakita mo kung ano ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo dahil sa kanyang banal na katawan, banal na dugo. Right? Diba? Naalala natin po yun. So it means, magbibigay po sa atin ng spiritual strength. Why? Dahil dito, napatunayan po natin through faith that Christ is our Savior. Namatay sa iyo eh. Tinubos ka eh. Namatay sa mga makasalanan na katulad natin. Tinubos po tayo. Okay? Ano pa ang bisa? It is the grace of an ever closer fellowship with Christ. Lalo pa tayong palapit.
malapit sa pakikipag-fellowship kay Christ. That blessings. Of course, there's also a nourishment. Okay? Our spiritual and quickening. At ito lahat ang mga bagay na nagpapabuhay sa ating mga spiritual na pamumuhay. Kaya weekly or unang linggo ng buwan para magbigay po sa atin at para mabuhay ng mga bagay na namatay sa iyo, mga spiritual na bagay. Hindi lamang po yun. It also increase the assurance of our salvation. Diba? Dahil sa pananampalataya, nakita po natin yung ginawa ni Kristo. Kaya natin ginagawa po ito. Lord's Supper na ito. Okay? Kaya, again, itong Lord's Supper na ito, bagamat, para ito sa mga mananampalataya. Kaya we should take, hindi ito dapat nilalaktawan. Dahil yung sinasabi naman ng Lord, hindi naman ito yun eh. Hindi yun para sa mga talagang wala pa kay Kristo. Pero yung lalaktawan mo, kung yan ay tinuturing mo na memorial, right? Kung yung dahilan mo ay nakagawa ka ng kasalanan during that time, that's the memorial, edi gawin mo yung nararapat. Kaya hindi lamang po yung time na tayo po ay magpapatid. This also the time na suriin, saliksikin ang puso mo. Pero yung lalaktawan mo ay ano ang reason kung meron. Okay? So it means unbelievers are naturally excluded from the table of the Lord. Right? And also those professing Christians. Bakit professing Christians? Kasi ito ay mga nagsasabi, Kristiyano din naman ako, pero malayo sa pagka-Kristiyano. Ibig lang sabihin, wala tayong makita na talagang nabago ba talaga ang taong ito? Talaga bang tinanggap niya si Kristo bilang kanyang tagapagligtas? Talaga ba itong pinanganak muli? Nabol na din pa rin ba ito? Or is just only a professing Christian? Right? Of course, kapag yan ay professing Christian, hindi po yan tatalima sa mga katotohanan. Ibig sabihin, there's a time that he is persistently aalis po siya sa katotohanan. Aalis at aalis po yan. Okay? Aalis po siya sa katotohanan at mabuhay po siya sa offensive lives. Diba? Kailan po yan eh. Kaya para sa mga mananampalataya ang sakramento. Right? So, dito natatapos ang ating pag-aaral. Kung meron pa kayong katanungan, ubusin po natin yung 15 minutes na oras para sa